Umaabot daw sa 9 na taon ang processing time ng mga aplikasyon sa permanent residency ng mga protected persons at convention refugees sa Quebec, ayon sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Ang mahabang proseso, marami raw maaaring epekto di lamang sa mga aplikante, kundi maging sa mga pamilya nila. Ang report mula kay Paula Sarasa. 106 na buwan o nasa 9 na taon. Ganito katagal ang hinaharap na processing time para sa permanent residency ng mga protected persons sa Quebec. Giit ng advocates ang matinding backlog, balakid sa nais na family reunification at pag-access sa settlement services. Nandito na sila sa Quebec eh. Nagbabayad na sila ng tax, ng Canadian tax, Quebec tax. So technically speaking, ang dami na nilang nabigay na oras na tax, tsaka productive member of their society na. So to wait for 8 years is unheard of and honestly speaking, a bit inhumane. Ang protected person ay isang individual na kinikilala ng gobyerno ng Canada na nangangailangan ng refuge dahil hindi ligtas para sa kanila ang bumalik sa bansang kanilang pinanggalingan at posibleng nahaharap sa matinding banta ang kanilang buhay. Ayon kay Veronica Bertiz, community advocate at immigration paralegal sa Quebec, bago pa ang haharaping delays sa PR application, naghintay na rin ng ilang taon ang mga protected person para maaprubahan ang kanilang asylum claim. Naghintay sila ng ilang taon para lang masabi kung ano yung masabi na humihingi sila ng tulong. Naghintay sila ng ilang taon para ma-accept as a protected person. Ngayon, mag-a-apply sila ng PR, it should be straightforward, di ba? Kasi kung ano yung desisyon ng board na to, yun yung gagamitin mo eh. And yung mga impormasyon na ibibigay mo para mag-apply ka ng PR, nabigay mo na yan nung nag-apply ka ng asylum claim eh. So technically speaking, it should be more streamlined, di ba? Isa raw sa pangunahing ikinababahala ni Bertiz ang access ng protected persons sa healthcare. Kung may pinanganak ka ngayon or may bata ka, 1 year, 2 years, tapos maghihintay ka ng 8 years, wala silang access sa healthcare. So yun yung unang-una kong naisip na nakakabahala kasi nag-apply na silang permanent resident, protected person na sila, hindi sila makakauwi sa home country nila. So ano mangyayari sa kanila? Gayon din ang walang kasiguruhang status sa gitna ng paghihintay. While they're waiting, ano yung magiging application nila, like PR application pending? So every year, kailangan nilang humingi ng renewal ng work permit nila. Kung yung mga bata, tapos na silang mag-high school, kailangan na ngayon nilang magpunta ng college or university. Then, kailangan nila ngayon mag-apply ng student permit. Magkano naman ngayon ang babayaran ng tuition fee? Inaapila rin ng advocates na di kailangan isali ang protected persons sa annual immigration levels plan ng bansa. Paula Sarasa, Omni News, Toronto.